Hi guys, nakita niyo to? Yan, try natin guys. Using our own version. So, ayan, meron na tayong na-prepare dito chocolate moist or moist chocolate cake. I'm sorry. Ayan, meron na rin tayong cake. Lalagyan natin na pandikit para hindi siya mag-slide. Sabagay, mabigat naman yung cake na to. Glucose syrup, guys, yung nilalagay natin. So, matamis siya. Pwede din naman yung chocolate ganache kung may extra kayo. Matagal ko na itong gustong gawin, guys. At sa wakas ay meron nang mag-i-sponsor yung pinsan ko kasi nag-order siya ng cake. Nung tinanong ko kung anong flavor ay chocolate daw ang gusto nila. Sumakto naman na pinaplano kong gawin yan. Kaya grab na natin yung opportunity, guys. Ganun. Nabuo na sa isip ko kung paano ko siya gagawin. Sana maganda yung kalalabasan. Ang size nito ay 8 inches diameter. Hindi ko lang sigurado kung gaano siya kataas. Pero dalawang ganito kanipis yung nagawa moist chocolate natin. Parang maliit siya tignan. Pero kapag nilagyan na ng filling ay kakapal na to. Ilalagay na natin sa cake board. Siguraduhin natin na nakasenter siya. Para hindi mahulog sa iba. Ay! At sumayaw pa yung ating turntable, no? Hindi na ata palitan ng bago, Kaya pang i-repair to. Nandito na tayo sa paglalagay ng filling. Ito yung filling na lasang ice cream. Kaya ibuhos na natin. Hindi ko na pala pinantay yung top part niya, guys. Papantayin ko na lang sa pamamagitan na tong filling niya. Sayang naman kung magkaka-scrap tayo. Parang yung sinayang niyang pagmamahal. Kapalan na natin. Total, minsan lang naman to. Guys, yung sa red ribbon, meron siyang bits ng cherries. Pero wala na tayong stock ng cherries. Toppings na lang. Gusto ko pa sanang hatiin yan, pero parang ang nipis na. Mapunit ko yung cake. Nagtaklob na ang langit at lupa. Parang nakukulangan ako, kaya hinati ko rin sa dalawa yung top layer. Papalamanan ko ulit siya. Pero this time, chocolate ganache na yung ilalagay natin. Sana hinati ko na lang din pala yung nasa baba para madaming filling. Para mas masarap din. Ingat lang sa pag-i-slice kasi baka mawasak yung cake. So far, maganda naman yung texture ng cake natin. Hindi naman siya muwaghag. Kalis ko ng top layer ay ilagay na natin yung ganache. Hindi man lang siya napunit, guys, yung cake. Astig. Tapos dinamihan ko pa ng dinamihan. May natira pa dyan sa bowl pero ilalagay ko na lang sa top niya mamaya. Or bukas pala. Oo, kasi gabi ko ginawa ito tapos tinuloy ko na lang kinabukasan. I-ref na natin to mamaya kasi baka lumabas yung kanyang ganache na palaman. 1:1 kasi yung ginawa ko. 1 part chocolate, 1 part cream. So medyo ano siya, medyo hindi siya stiff. Okay na rin yun para manuot yung chocolate dun sa cake crumbs niya. Icingan na natin yung buong cake. So, naglagay rin ako ng whipped cream dito na lasang ice cream. Aba, proud na proud ng lola niyo sa lasang ice cream niya na whipped cream. Paano ba naman kasi, yun lang siya nakadiscover ng ganito kasarap na whipped cream. Yung dati kasi na ginagamit ko ay mahal. So, naghanap ako ng iba. Mahal eh. Hindi kaya ng bulsa. Tsaka hindi siya budget friendly. So ngayon, naganap ako ng ibang whipped cream. Tapos, hinahanap ko ng whipped cream. Hindi ko naman gusto yung lasa niya. Maganda naman siya kapag ka may hinahalo kang flavoring. Pero ito, kahit walang flavoring, masarap. Ayaw ko lang sa kanya ay hindi siya ma-volume. So, kailangan mo ng madaming whipped cream para madami kang malagyan. Actually, umabot sa half liter yung nagamit ko dito. Ayan, pinalitada ko na. Hindi na natin masyadong papakinisin kasi tatakpan din naman natin siya ng chocolate. Gabi ko din pala ginawa to, guys, kasi tanghali sobrang init. Parang hindi rin ako makagalaw-galaw pagka sobrang init ng panahon, no? Paghapon na, doon na rin yung productivity ko. Ewan ko, pagkatanghali, hindi ko magana yung productivity ko. Pero paggabi, doon talaga ako sinisipag ng bongga. Charo. So, tinakpan ko pa yung merong mga nakikita ang crumbs para hindi rin makita. Kahit pa paano, kailangan din makinis ng konti, ano? Kasi makikita yung top part niya. Alam nyo ba, guys, nung panahon namin na first time mag-bake, ay grabe, sobrang pahirapan makabili ng mga utensils na ginagamit sa pag-design ng cake. Katulad niyang spatula na yan, mga scraper, ganyan. Tsaka noon, wala akong mahanap sa mga mall. Sa kahanap ko ay pagka-interesan ko pa yung ano, guys, yung ginagamit sa construction. Yung parang scraper sa construction na alam niyo naman yun, hindi stainless. Pero hindi naman ako bumili. Hanggang sa meron ng Shopee at Lazada. Ayan, ang dami na. Yeah, you like it? Yes. Okay. White. Thank you, girl. White? Yes. Pamangkin ko pala yun, guys. Patalastas daw muna. So, yan, nagsimula na tayong mag-pipe sa kanyang ibabaw. Pero tinanggal ko rin kasi masyado siyang maliit. So, pinalitan ko yung kanyang nozzle. Mas malaki na to, guys. Ayan, dinabayad ko siya sa 4. Pero parang sabi ko, sobra ata yung 4. Kasi pagka nilagyan ko lahat yung ibabaw niya, ayan, magkukulang na yung ating cherries. Kasi yung cherries natin ay konti na lang, guys, nang i-check ko. So, gawan natin ng paraan. Katapos kong pinipe yan, ay tinanggal ko rin ulit.
Ayan, makainis na siya ulit. At naglagay pa tayo ulit. Tapos nilakyan ko na guys. Ayan. So, di-divide ko muna siya sa 3. Tapos, dun sa mga space niya ay nagpipe pa ako ng 2. Ayan, talagang sinadya ko na rin na merong space dyan. Kasi parang ganun yung nasa picture, merong spaces. Bale, 9 na ganyan yung na-pipe ko. Actually, kapag nire-redo ko to guys, hand mixer ko ulit yung kanyang icing para maging stiff pa siya. So, ayan, meron pa tayong pasobra kaya nilagay ko na lahat yan. Mas nilakayan ko na lang. Di naman mapapansin kasi maglalagay tayo ng cherries mamaya. Nalulusaw na rin siya guys kasi yung kamay syempre mainit. Katapos na nilagay ko na yung mga cherries niya. Ay kung napapansin nyo no, hinati ko lang yung cherries para magkasya. After nito, binax ko na siya. Matigas pa kasi yung chocolate na gagamitin ko kaya gusto ko papalambutin ko muna. Nakalagay lang kasi siya sa ref so nilabas ko muna siya room temperature. Sana lumambot. The day after yesterday, tinalay ko na yung maglalagay ng chocolate. So, ito yung chocolate natin, no? Hindi siya lumambot, guys. Hindi ito yung na-expect ko. Pero wala na tayong choice because we're running out of time. Kaya ganito curls na lang yung ginamit ko, guys. Ayan. Gamit yung ating peeler. So, yan. Ang ganda ng shapes niya. Kaya lang na yan, nababasag yung mga curls. Dapat careful din tayo. Ayan. Ano pala yung ginagamit ko? Dark chocolate. Kung mapapansin nyo, hindi ganyan yung nasa red ribbon. Pero pwede na rin. Siguro. Kasi wala na tayong choice. Dapat mas malambot pa kasi dyan yung chocolate, guys. Para hindi siya napuputol-putol. At dahil dyan, guys, ay may na-discover ako. Mas okay pala gamitin itong peeler kaysa dun sa knife. Kasi kapag magawa ko ng ganache, talagang chinachop ko siya. So, parang yan gamitin yung peeler. Hindi ka mahirapan at saka hindi rin madudumihan yung board mo. So, mag-gloves ka na lang. Yan, sinimulan ko na maglagay, guys. Nahulog-hulog pa siya. Mahirap din pala maglagay ng ganito. Time consuming din. Tulad ng paglalagay ng cheese sa yemak. Ayan, nahulog-hulog siya guys. At yun, hindi pa maayos yung pagkakalagay ng camera ko kasi sobrang naghabol na ako dito ng oras. Dahil excited na si mother magdala ng order nila. Base sa mga nakita kong pictures sa internet, madaming paraan ng paglalagay ng ganito. Meron din yung tinutunaw muna nila tapos nag-create sila ng iba-ibang design. Meron din yung drip ang ginagawa nila. Meron din yung makakapal. Hindi tulad niyan na maninipis. Marami ibang-ibang paraan pero ito yung sa palagay ko pinakamadaling paraan. Kasi kapag magtutunaw pa tayo ng time consuming, saka katulad lang din naman yung lasa. Pero mas shiny kasi kapag ginagawa mo yun. So, pwede rin nating itry sa mga susunod siguro. So, ganyan ang ginawa ko, no, para mas mapadali yung ginagawa natin. Pinatagilid ko lang yung cake, tapos nilagyan ko na ng mga chocolates. Yan, nahuhulog-hulog yung iba guys. So, hindi siya dumidikit kasi galing sa ref yung cake. Mahalaga talaga na naglagay tayo ng pandikit dun sa ilalim ng cake para pagka pinapatagilid natin ganito ay hindi nag-slide yung cake. Siguro mas okay rin na after natin na icing yung cake ay naglagay na tayo ng chocolate curl para hindi tayo nahirapan sa lalagay nito. Pero sabi nga nila, there's always room for improvement. Compound chocolate tong ginagamit natin. Siguro mas masarap din kapag yung chocolate talaga na itong hindi siya for baking. Mas okay din kung yun yung ginamit natin. Kaya lang syempre medyo pricey at saka wala naman tayong stock. Meron tayong stock mga Cadbury, ganun. Diba? So, nilagay na natin lahat ng chocolate. At ibubuhos na natin yung ganache na natin para dun sa toppings niya. Actually, wala namang ganito dun sa picture. Pero madami kasi yung nalo ko na ganache. Kaya ito ilalagay na lang natin. Na yung ating ganache, guys. Para lalong magkalasa yung cake natin. Lahat ng pwede natin ilalagay natin, guys. Saka ako nag-sprinkle ng curls. Konting curls. Ayan. Yung mga natira. Ilagay ko na lang sa gitna. So, not bad, no? Sa palagay nyo. Actually, hindi ko naman pinalampas, no? Na hindi tikman ito. Grabe. I can't believe na nakagawa tayo ng Black Forest. Actually, hindi ko pa natingnan yung Black Forest ng Red Ribbon. Pero, nung natikman ko to, ay pwede na guys. Kaya mag-order na kayo. Lalagyan pa natin ng mas maraming feeling next time. Kung may iba pa kayong suggestion, guys, na pwede natin gayahin, comment lang kayo.